Air signs, tignan natin ano yung mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Cures Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. So we have Living in the Moment. So, wala mo ng mga air signs na pabalik-balik, no, sa kanilang past. Ayan po. So, ang pinaka-importante sa inyo ngayon ay yung ngayon. Tignan natin. Meron tayo ditong Queen Bee. Yan. So, pwedeng ine-enjoy nyo talaga ano, kung ano yung mga privileges ninyo. Ano yung mga bagay na mayroon kayo ngayon. We have losing sleep. Kaya lang yung iba sa inyo, ayan, sobrang dedicated ninyo sa trabaho, sa negosyo. Medyo nahihirapan na po yung iba sa inyo na magkaroon ng enough sleep. So, wag nyo namang pabayaan yung sarili ninyo. Kasi, di ba, hindi rin okay yung marami kang pera pero sa gamot naman napupunta. Kaya po, ayan, alagaan po ninyo yung inyong health, yung inyong physical health, yung inyong mental health. Tingnan natin ano pa yung mensahe para sa'yo. We have foresight. Pay attention to things that are important to ensure wealth. Be farsighted and alert. Yun, siguro meron dito natatakot kayo na bumalik kayo sa dating life ninyo. Sabi natin, bumalik yung iba sa inyo sa paghihirap. Yun yung kinakatakot ng iba sa inyo. Kaya ayan po, you are trying your best talaga to maintain, to balance kung nasaan kayo ngayon. Pwedeng meron po dito, hindi lang isa yung trabaho ninyo. Tingnan natin, pagdating sa mga naghahanap ng work, ayan, yung maghahanap pa lang po ng trabaho. Tingnan natin kung ma-hire ka ba agad-agad. 7 of Wands. Okay, yung iba po sa inyo, yes, pero kasi parang kayo yung may ayaw. Okay, depende siguro yan sa trabaho na sa opportunity na mag-open para sa inyo. So, ganito na lang. Kung ayaw ninyo yung, kunwari, yung company na yun, yung trabaho na yun, huwag nyong applyan. Kasi baka dun pa po kayo matanggap. So, kung magiging mapili kayo, huwag nyong applyan yun. Pero kung hindi naman, ayan po, kung hindi naman kayo magiging mapili, maka-hire po kayo agad-agad. With this 7 of Wands. Tignan naman natin sa mga may current job. 5 of Swords. Ayan, more on parang natathreatened yung iba sa inyo, air signs, no? Pagdating dito sa trabaho. Hindi ko alam kung may naninira dito ng inyong pangalan, ng reputation ninyo. King of Cups. Yung trabaho mo naman, gamay mo naman yan. Mahal mo yung trabaho mo. Yung mga co-workers mo, we have the Star. Okay. Mukhang meron ka nga ditong nakaaway or may nang-away ba sa'yo dito pagdating sa work. Siguro, kaya ginawa yan para hindi ka makapag-focus. Oo. Pero susuko din yung tao na yan. Siya din yung makikipag-ayos sa'yo. Kaya lang, syempre, wala ka ng tiwala sa taong to. Kaya po, pwedeng, maging civil na lang talaga kayo sa isa't isa. Pwedeng friend mo to. Naging kaibigan mo talaga. Or ito yung isa sa pinaka naging malapit mong kaibigan pagdating dito sa trabaho. Pero, ayun nga, nasira nung taong to yung trust mo at sinira niya yung reputation mo. The Lovers. Okay, yung iba naman sa inyo, tinanong ko kasi kung meron ba gusto nyo na mag-resign. Actually, nasa tamang career path naman po kayo. So, no need naman. No need naman na mag-resign. Kasi kung sino man yung nanira sa'yo na to, pwedeng siya mismo yung aalis, no? Kasi babalik sa kanya yung ginawa niya babalik sa kanya yung ginawa niya sa'yo. Tingnan natin, pagdating naman po sa negosyo, yung naiisip mo bang negosyo, yan ba yung magpapayaman sa'yo? 6 of Wands, yes po. At saka magiging popular ka talaga. Pagdating dito sa larangan na to, sa industry na pipiliin mo, pagdating sa negosyong ito. Ayan po, parang sabihin natin, ikaw yung isa sa mga pinakasikat, pinaka magiging matatag dun sa
negosyo na pipiliin mo. Ayan po, na naiisip mo na to, kaya i-pursue mo po yan. Check natin yung mga may current business naman ngayon. We have Page of Swords. Ito yung sales. We have Temperance. Medyo mabagal yung sales ngayon. Medyo mababa. Hindi ko alam kung may mga tinatanggihan kayo dito ng mga clients. Okay, siguro kasi na meron na kayong history with this person na nadala na kayo dito sa client na to, kaya parang ayaw nyo nang ulitin yung iba po sa inyo, ganyan. Kaya parang okay lang kahit mababa yung sales ninyo, wag lang kayong malugi because of this person. Oo, siguro madaming reklamo, sobrang demanding, ayan, kaya mga iniiwasan nyo na po. Basta parang hindi nyo siya talaga matake yung client na to. Tingnan natin, kaya parang instead na ma-stress kayo, stress na nga kayo, kung lugi pa kayo, edi hayaan mo na nandun na lang sa maliit yung kita ninyo, pero hindi naman kayo stress. Tingnan natin, pagdating naman sa kaperahan, we have Ace of Cups. I don't know kung merong nililigawan yung iba sa inyo dito. We have Three of Swords. Or meron kayong pinagkatiwalaan, investment ba ito? Medyo mag-iingat po kayo. Ayan, kasi parang na-overwhelm kayo. Tuwang-tuwa kayo dun sa sinasabi ng tao. Baka madali kayong ma-persuade. Maglabas kayo ng pera dito. Mahirapan po kayong mabawi. Ayan, kaya wag basta-basta maglalabas ng pera ngayon. Kahit kakilala mo pa yung tao na ka-deal mo. Pag-isipan nyo pong mabuti. Check natin sa mga single. Knight of Wands, may nagkakagusto ba sa inyo? Actually, yung iba sa inyo, wala. Bakit? Kasi pwedeng yung iba po sa inyo, hindi kayo outgoing. So, konti yung nakakakilala sa inyo. Ayan. Siguro once na naging outgoing kayo, ayan, mapapansin na kayo ng mga tao. Mayroon ng mga tao dito na, alam nyo yun, magkakagusto sa inyo, hahanga sa inyo. Pero as of this time, walang pinapakita dito. Tignan natin pagdating naman po sa sa mga in a relationship, we have Ace of Wands. Lagi kang iniisip ng person mo. Eight of Swords. Alam mo yung natatakot siya, parang hindi ko alam kung ba't ganito yung kaisipan ng person mo ngayon, na parang iniisip niya na paano pag nawala ka sa life niya. Tinatakot niya yung sarili niya. Yun yung nakikita ko dito. Or siguro takot lang talaga siya na mawala ka. Kaya parang pag sumasagi yan sa isipan niya, yun, natatakot talaga siya. Parang naiiyak siya, ganyan. Basta parang sumasakit yung puso niya. Tignan natin sa mga mag-asawa naman po. We have the Tower. We have the Empress. Okay, so may good news naman dito. Good news para sa'yo, pero pwedeng hindi good news sa asawa mo. Okay, meron dito, I don't know kung madadagdagan yung anak nyo. So, siguro, kaya may mixed emotions yung mararamdaman, kasi pwede po na hindi kayo prepared pagdating ng baby na ito. So, kunwari, financially, hindi kayo prepared. Tipong ganon. Kaya, ayan po. Happy kayo, pero alam niyo, mixed emotions yung nararamdaman. Oo. Nine of Swords, or meron dito nahihirapang mabuntis. Pwedeng baliktad naman, meron dito pwedeng madali kayong magkaanak. Meron naman dito nahihirapan. So, baka kasi we have the Tower energy so pwedeng yan yung isa sa mga bagay na sabihin natin na pwedeng makakapagpahiwalay sa inyo ng person mo. Yung pag hindi kayo magkaroon ng anak. Ayan po. Oo. May hiwalayan kasing pinapakita dito. Tingnan pa natin ano pa yung mensahe. Spirit guide, mensahe pa po natin. We have, now is the time to struggle. Ayan po. So, kung naman yung mga struggles ninyo, mga hassles ninyo ngayon, worth it naman po yan. Kaya ipagpatuloy nyo lang. Sabi nga, wag balik ng balik sa past. Ngayon, yung pinaka-importante. Kaya dito po kayo mag-focus sa mga nangyayari sa life ninyo ngayon. Yan lamang po. Maraming salamat. Ingat po kayo always. And more blessings to come.